Tumulto sa daanan ng sementeryo. Sa bayan ng Tricycle, isang maliit at tahimik na probinsya, may isang veteranong tricycle driver na kilala sa tawag na Manong. Matagal na siyang namamasada sa lugar, halos kabisado na niya ang bawat kalsada at eskinita. Ngunit may isang ruta na pilit niyang iniiwasan tuwing 10 oras ng gabi ang daan na dumadaan sa tabi ng lumang sementeryo. Hindi dahil sa mahina ang loob niya, kundi dahil sa isang malagim na alaala. Ang matagal ng alitan. Noong kabataan pa ni Manong, isa siyang matikas at palaban na binata. Isa sa mga matinding kaaway niya noon ay si Berto, isang siga sa kanilang baryo. Hindi sila kailanman nagkasundo. Simula pagkabata, madalas silang magbangayan mula sa simpleng asaran hanggang sa matinding suntukan. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding alitan dahil sa isang babae. Hindi nagtagal, si Berto ay nasangkot sa isang krimen at pinaghahanap ng pulisya. Sa isang engkwentro na naganap malapit sa sementeryo, doon siya binawian ng buhay, duguan at galit pa rin kay Manong hanggang sa kanyang huling hininga. Ang takbuhan ng kilabot. Lumipas ang maraming taon at si Manong ay isa ng responsibleng tricycle driver. Isang gabi, pasado 2:00 ng umaga, may sumakay sa kanya, isang babaeng tila nagmamadali. Manong, sa may kabilang kanto po bago dumaan sa sementeryo. Anong babae? Bagamat nag-alangan, hindi niya kayang tanggihan ang pasahero. Habang papalapit sila sa sementeryo, biglang bumigat ang pakiramdam ni Manong. Parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang batok at biglang nanginig ang kanyang kamay sa manibela. Nang makarating sila sa tapat ng sementeryo, biglang tumingin ang babae sa likuran. Nakita ni Manong sa rear view mirror na namumutla ito at tila takot na takot. "Manong, bilisan niyo! May sumusunod sa atin!" Napalingon siya saglit at doon niya nakita isang lalaking nakaitim, may dugwang mukha at nakatitig sa kanila ng may matinding galit. Si Berto, hindi na nagdalawang isip si Manong. Pinaharurot niya ang tricycle, halos lumipad sa bilis. Pero kahit anong milong bilis niya, tila hindi lumalayo ang anino ni Berto. Hindi ito ordinaryong habulan dahil ang humahabol ay isang multo, ang hindi matatakasan. Nang marating nila ang huling kanto bago ang ligtas na bahagi ng bayan, biglang sumabog ang isang gulong ng tricycle. Napasigaw ang pasahero at si Manong ay muntik ng tumilapon. Mabilis niyang inihinto ang tricycle at pilit na tinignan kung paano pa siya makakatakas. Paglingon niya, naroon na si Berto, nakatayo sa tabi ng tricycle, nakangisi at puno ng galit sa mukha. "Akala mo ba matatakasan mo ako, Manong?" Parang bumaliktad ang sikmura ni Manong sa narinig. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Ang babae sa hindi malamang dahilan, biglang tumayo at tumakbo palayo. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng multong matagal na niyang tinakasan. Dahan-dahang lumapit si Berto at sa bawat hakbang nito, ramdam ni Manong ang bigat ng kanyang mga kasalanan noon. "Wala akong kasalanan sa iyo, Berto," sigaw niya. "Matagal na yon, patay ka na. Tapos na yon." Ngunit ngumisi lang si Berto, "Hindi pa ako tapos sa iyo." Ang sigaw sa kadiliman. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang paligid. Isang sasakyan ang dumaan at kasabay ng matinding liwanag ng ilaw. Biglang nawala si Berto. Hingal na hingal si Manong. Tumingin siya sa paligid. Wala na ang babae. Wala na ang multo. Ang natira na lang ay ang malamig na simoy ng hangin at ang kanyang nanginginig na katawan. Dali-dali niyang pinulot ang kanyang tricycle at pinilit na lumayo mula sa sementeryo. Hindi na niya alam kung panaginip pa iyon o totoo. Pero mula noon, hindi na siya dumaan sa sementeryo tuwing gabi. At sa bawat gabi na magpapalipas siya ng oras sa kanyang tricycle, lagi niyang nararamdaman na may isang aninong nakamasid sa kanya mula sa malayhintay. At minsan, sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang boses ni Berto. Pagkalipas ng ilang linggo, mula sa bangungot na pangyayari sa sementeryo, pilit na kinalimutan ng gabing iyon. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal ang pakiramdam may nakamasid sa kanya. Sa tuwing siya ay namamasada sa gabi, sa tuwing siya ay magpapahinga sa kanyang tricycle, at lalo na tuwing napapadaan siya sa sementeryo kahit pa sa umaga. Ang muling pagpapakita, isang gabi nagkaroon ng malakas na ulan. Dahil kakaunti ang pasahero, naisipan ni Manong na umuwi na lang. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa tabi ng kalsada malapit sa sementeryo. Sa ilalim ng ulan, halos hindi niya makita ang mukha nito, pero nang mapadikit ang ilaw ng kanyang tricycle, napaatras siya sa gulat. Si Berto. Nakangiti ito pero hindi ito ang ngiting pangkaraniwan.
Ito ay ngiting puno ng panunuya ng galit at tila nagsasabing, "Katakot, hindi mo ako matatakasan." Napatigil si Manong. Nanginginig ang kamay niya sa manibela. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o humarurot ng takbo. Pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng kanyang tricycle. Kasabay nito, unti-unting lumapit si Berto. Unti-unti ring bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may malamig na kamay na pumipigil sa kanyang paghinga. Manong, pulong ng isang tinig mula sa likuran niya. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. May nakaupo sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sa rearview mirror, ngunit wala siyang nakita. Pero ramdam niya ang malamig na hinga sa kanyang batok. Sa isang iglap, napasigaw si Manong at mabilis na pinaharurot ang kanyang tricycle. Kahit malakas ang ulan, wala na siyang pakialam. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa sementeryo. Ngunit habang binabaybay niya ang kalsada, napansin niyang hindi siya umaalis sa lugar. Parang paikot-ikot lang siya sa parehong kalsada. Ilang beses na siyang lumiko pero lagi siyang bumabalik sa harap ng sementeryo. Huli ka na, Manong, muling bulong ng tinig. Nanlambot ang kanyang tuhod. Napahinto siya at huminga ng malalim. Anong kailangan mo sa akin, Berto? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahan, mula sa likuran ng kanyang tricycle, lumitaw si Berto. Wala nang dugo sa mukha pero nanatili ang matalim nitong titig. Hustisya. Ang lihim ng nakaraan. Napatigil si Manong. Hustisya? Para saan? Nagsimulang bumalik ang mga alaala, ang kanilang matagal na alitan, ang gabing napatay si Berto malapit sa sementeryo at ang huli nilang engkwentro bago ito namatay. Biglang nanlamig ang kanyang katawan na maalala niya ang isang bagay na pilit niyang kinalimutan. Siya ang huling taong nakakita kay Berto bago ito mamatay. Sa gabi ng engkwentro, hindi lang basta hinabol ng pulis si Berto. May isang taong nagsumbong sa kanila kung nasaan siya. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Manong. Sa takot niya noon sa patuloy na gulo ni Berto, isinumbong niya ito sa mga pulis. Hindi alam na hahantong ito sa kanyang kamatayan. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang dating kaaway, hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Ang paglaya, huminga ng malalim si Manong. Berto, patawarin mo ako. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Hindi ko inakala na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi ko ginusto ang nangyari sa iyo. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Berto. Ang matinding galit sa kanyang mukha ay napalitan ng lungkot. Sana noon mo pa sinabi, Manong, sagot nito. Unti-unting lumakas ang hangin at ang katawan ni Berto ay nagsimulang mawala. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, muli itong nagsalita. Ngayon, makakalaya na ako. At sa huling sandali, isang ngiti ang iniwan nito kay Manong, hindi nang ngiting puno ng panunuya, kundi isang tanda ng kapatawaran. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita ni Manong si Berto. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siya ng mahimbing, wala nang bangungot o multo na bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit kahit wala na si Berto, alam niyang may isang aral siyang natutunan. Ang nakaraan ay hindi mo matatakasan, ngunit maaari mo itong harapin upang makalaya.